This episode of Tito J Diaries is brought to you by Kape ni Ginoong Pepe and Shells Frap. Hi, kamusta? Medyo matagal-tagal tayong walang upload, no? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ikukwento sa inyo to lahat. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, no? Pero kung mapapansin nyo, wala na akong mai-release masyado na mga arts and crafts project. Walang valid excuse. Oo, naging mas busy ako mula nung magkaroon kami ng stall sa Minis Market. Pero hindi pa rin siya sapat na dahilan eh. Kasi kahit paano meron kaming isang araw na off, no, kung saan pwede ko sanang ilaan para sa paggawa ng art content. Pero hindi ko pa rin siya magawa. Alam ko hindi ganun karami yung nanonood ng mga videos ko sa channel na to. Pero kung sino man kayo na laging nandyan para bumisita sa mga ina-upload kong videos, ginawa ko to para sa inyo. Para mas madaling pag-usapan, siguro ikukwento ko na lang muna yung history nitong channel, kung paano ito naging Tito J Diaries at kung bakit ganitong uri ng mga content yung naisipan kong gawin. Nagsimula tong Tito J Diaries around 2019 nung unang beses na bumisita ako dito sa Halahala. Nung time na yon, gumawa ako ng vlog kasama ko sina Jane, Jeric, tsaka si Jacob, kung saan pinasyalan namin yung bukal ito sa Halahala. Nung time na i-upload ko na siya, wala akong maisip na ipangalan dun sa channel. So naisip ko, since pare-pareho kaming letter J, tinawag ko na lang itong The J Diaries. No, kasi wala rin naman akong planong gawin siya na seryosong vlog. No? Kumbaga parang gusto ko lang i-upload sa YouTube yung memories. Mula noon nakapag-upload pa ako ng ilang mga videos pa, no? Hanggang sa dumating yung pandemic. No? At dun sa pandemic, yun. Tuloy-tuloy pa rin, ang gamit ko pa rin ay The J Diaries. Nung around 2021, nung kinasal kami ni Rochelle, pagdating na dito sa may Halahala, naisip ko na siguro yung The J Diaries ay kailangan kong palitan. No? At kailangan ko siyang lagyan ng identification para maging akin siya. Sa akin na mismo nakapangalan yung channel. No? Instead na The J Diaries lang, ginawa ko siyang Tito J Diaries. Naging Tito J Diaries siya kasi dahil kay Ethan. So kung maaalala nyo yung pamangkin ko na niregaluhan ko ng Sheriff Woody na laruan from Toy Story, yun si Ethan. Bago ko maging daddy ni Jacinto ay naging tito muna ako ni Ethan. That's why tinawag ko siyang Tito J Diaries. Mula dun sa lumang channel, gumawa ako ng panibago. Kaya yung unang channel na The J Diaries, ibang channel po talaga yon. So nung lumipat ako sa isang panibagong channel, saka ko lang siya tinawag na Tito J Diaries. Nagkaroon tayo ng mga variety of niche, no? Nagkaroon tayo ng iba't ibang mga niche doon. At yun mismo yung dahilan kung bakit ko siya inilipat sa panibagong channel. Kasi yung unang channel, medyo magulo siya eh. Iba-iba yung niche na naka-upload doon eh. So I decided na dito sa panibagong channel, sa Tito J Diaries, puro arts and crafts ang magiging laman nito. Kasi nga, syempre, di ba nag-pandemic, no, yung mga ginagawa namin sa Museo Pambata, hindi ko na nagagawa. So I remember yung tinatawag naming Museo Pambata Guides Corner, kung saan nagtuturo kami ng arts and crafts gamit yung mga recycled materials. Sabi ko, siguro gagawin ko siya sa channel ko na to, kung saan gagawa ako ng mga DIY projects na recycled materials yung gamit. Dito na nagsimula yung narrative na DIY yung channel na to. So, kalaunan, hindi ko rin napigilang mag-upload ng ibang niche. Nag-unboxing ako kasi nangihinayang ako dun sa mga videos na ginagawa ko. Nung time na yun, hindi ko pa alam yung kung paano maging Shopee affiliate. So, hindi ko alam na pwede kong pagkakitaan yung mga unboxing videos kahit hindi monetize as long as meron akong affiliate link. At ako ay registered affiliate ng isang online shopping platform.
nagkaroon ako ng ibang mga uploads pa. Nagkaroon ako ng audio drama, nagkaroon ako ng short film, at ng iba pa. Pero actually, para sa akin, considered pa rin siya as DIY. Kasi wala naman akong expertise sa ganung bagay. Sinubukan ko lang siya. No? So, nag-DIY ako ng audio drama, nag-DIY ako ng short film. So, at some point, DIY pa rin siya. At ayun nga, no, isa sa mga pinaka-paborito ko na naging video na nai-upload ko dito sa channel na to ay yung Mount Sembrano vlog namin. Kung saan dun ko na-realize na wait lang, parang feeling ko sa ganitong klase ng content yata ako. Sa outdoor, sa tourism, since sa ganitong industry naman talaga ako nanggaling at nagsimula. Dito na ngayon pumasok yung idea ng Yellow Hat Project. Yung Yellow Hat Project, it started as early as 2022. No, pero nung time na yun, hindi pa Yellow Hat Project yung pangalan niya. No, nagsimula yung idea ng Yellow Hat Project noong 2023. Kung saan naisip ko na what if gumawa ako ng series of content na ang main objective ay magkaroon or mag-spark ng tourism dito sa bayan ng Halahala. So, yung Yellow Hat Project na name itself, nagsimula siya nung time na nabili ko yung Yellow Hat na sinusuot ko lagi. Yung Luffy hat na hindi siya straw hat eh. So, hindi ko siya pwede tawaging straw hat. No, pero Luffy hat siya. Pero originally kasi, ang hinahanap ko talaga nun sa Shopee ay yung pit helmet na suot ni Dennis Trillo nung gumanap siya bilang Simon doon sa Maria Clara at Ibarra. So, nung tiningnan ko siya, medyo may kamahalan pala siya. Nasa 1,000 plus. Habang nagbabrowse ako, nahagip ko yung sombrero na Yellow Hat, yung Luffy hat. Medyo kahawig niya yung pit helmet ni Simon or ni Dennis Trillo. So, sabi ko, pwede na siguro to. Pwede na to. Binili ko lang siya as a source of inspiration. Naisip ko nga, kasi kung gagawa ko ng mga video na outdoor, related sa tourism, exploration, so dapat, feeling ko lang dapat may something sa akin. Magiging parang, signature look natin. Ayun na nga, hanggang sa unang beses sinuot ko siya doon sa Mount Sembrano vlog. Noong 2024, doon talaga naging solid yung plano ng Yellow Hat Project, kung saan naisip ko na gumawa ng isang travel booklet or tourist guidebook para sa bayan ng Halahala. Na until now, hindi ko pa rin siya nasisimulan kasi ginagawa ko pa yung draft kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga series kapag ginawa ko na siya. Recently, binuhay ko na yung Facebook page na Yellow Hat Project. For the meantime, yung Yellow Hat Project na yon ay magsisilbing page para sa documentation ng mga nagaganap. Nahandun yung mga updates. So, i-follow nyo lang po yung page na Yellow Hat Project. Kalaunan, gagawa ko ng separate video para maipaliwanag siya ng detalyado. I-explain ko sa inyo kung ano ba yung Yellow Hat Project exactly, bakit ko siya naisipan, at ano yung mga hakbang na gagawin ko para dito sa Yellow Hat Project, kung ano ba siya exactly kapag ginawa ko na siya as a series of content. No, kasi ang Yellow Hat Project po ay isang initiative na ang layunin ay magkaroon or simulan ang pagkakaroon ng tourism dito sa bayan ng Halahala. Na sana ay magtagumpay tayo at makakuha tayo ng mga suporta mula sa mga locals, municipal government na rin, at sa iba pang mga private sectors. Pero ang tanong, dahil sa Yellow Hat Project ay goodbye Tito J Diaries na nga ba? Pinag-isipan ko tong mabuti. Itong channel na to ay mananatili siyang Tito J Diaries. Pero dahil hindi na ako tito, kundi daddy na rin, merong maliit na pagbabago dun sa spelling mismo ng Tito J. So, from Tito J Diaries, magiging T2J Diaries na po tayo. Ang tanong, bakit kailangan ko siyang baguhin? Wala lang, naisip ko lang na instead of
dalawang word siya na Tito tapos J, why not make it like parang 3 letters lang para mas madaling matandaan. At the end of the day, ano man ang spelling, Tito J or Tito J, mananatili pa rin akong si Tito J. At ito ang Tito J Diaries. So, ayun lang, no? Salamat sa pagtsatsaga na panoorin to. Puro ganito muna yung content natin, puro kwentuhan muna habang hindi ko pa natatapos yung draft ng plano para sa Yellow Hat Project. Sana samahan nyo pa rin ako bagamat magkakaroon ng mga pagbabago dito sa channel na to. Kung meron kayong gustong sabihin, please comment down below, no, para mabasa ko siya. Tsaka kung pinapanood nyo to tapos hindi pa kayo nakasubscribe, please sana mapasubscribe ko kayo. At suportahan niyo po ako sa pamamagitan ng panonood ng mga videos natin dito sa channel. Medyo napakarami na po nating na-upload, no? At marami pa tayong i-upload. Sa susunod na episode, pag-usapan naman natin yung mga rason kung bakit medyo parang napabayaan ko tong channel na to. So, sa ngayon, hanggang dyan na lang muna tayo. Hanggang sa muli. At sa huling pagkakataon, bago ko tuluyang palitan yung pangalan ng channel na to, ako po si Tito J. At ito ang Tito J Diaries. Kita-kits!